Lutang na lutang yung mga personal interest at galit ng mga Duterte vloggers, Duterte camp. Aba, alam niyo bakit? Abay, pati si Malacanang Press Officer Communication Undersecretary Attorney Claire Castro ay kanilang pinagre-resign. Dapat daw tanggalin o dapat daw mag-resign. Hindi naman member ng gabinete yon. Yosik lang po yon. Cabinet Secretary, di ba pang matataas na opisyalis ng gobyerno ang pinagre-resign. Hindi kasama doon si Castro. Pero dahil ganyan ang inyong move, obvious na kayo ay pikon. Nasasaktan na kayo sa mga katotohanan at balik na sinasabi ng Malacanang dahil nandyan si Joseph Castro. Galit na kayo, pikon na kayo dahil wala kayong maisagot sa mga totoong sinasabi at matapang na mga statement at reaksyon ng Malacanang. Boses ng Malacanang, boses ng Pangulo, si Joseph Castro. Kaya gusto nyong isama sa resignation o kung hindi man gusto nyong mag-resign din. Aba, o tanggalin. Sino naman kayo para magdikta sa Pangulo? Hindi gagawin ng Pangulo yan. Kasi nga kinuha nga yan para maipagtanggol siya. Kinuha yan para meron ng sasagot sa inyong mga fake news, disinformation at destabilization. Yan po ang purpose niyan. Paano naman tatanggalin? Pero dahil sa inyo nang gagaling ng mga vloggers at mga Duterte ang panawagan ng resignation, obvious na kayo po ay nasasaktan na. Obvious na wala kayong magawa at masagot ng katwiran o anumang argumento sa sinasabi ni Castro. Kasi nga, 3-in-1 yan. Lawyer, vlogger, broadcaster, tamang-tama yung kanyang posisyon. Sumasagot, hinahamon kayo, harap-harapan. Nasasaktan kayo dahil nakatapat kayo ng isang babae na inilagay ng Pangulo at pinagkatiwalaan para kayo sagutin. Tapos ang gusto nyo, resign or tanggalin, suntok sa buwan yan. Malabo pa yan sa sabaw ng pusit na inyong mga pinagsasasabi. Yan ang aking opinion at analysis dyan sa isong yan. Duterte ka, vlogger at iba pa, laban kay Castro. Yan po ang inyong ginagawa ngayon. Akala nyo hindi alam? Halata na apektado na kayo. Okay? Any comment, reaction, malaya kayo dyan. Okay? Ito, balikan natin ang controversial at mahabang pag-uusapan. Courtesy resignation, pinag-resign ng Pangulo ang lahat ng mga membro ng gabinete at iba pa. Yan po ay isang kakaibang galaw, isang kailangan at pangailangang galaw, at isang indikasyon na mayroong direksyon ang gobyerno. Ayaw na nila ng dating sistema kumpara sa nakalipas na 3 taon. Babaguhin na ngayong natitirang 3 taon. Gustong iparating ng Pangulo ang tunay na serbisyo dahil hindi nakarating at kabagalan ng Cabinet Secretary kaya niya pinababago ito. Naniniwala ako maraming Cabinet Secretary ay tatanggapin ng resignation. Marami talagang dapat palitan. Iilan siguro ang matitira dyan. Pero alam ko na yung mga sensitibong posisyon dyan, pati yan damay. Pero marami ho ang matatanggal talaga at mawawala. Kasi ho, nagalit na ang Pangulo. Hindi niya gusto ang ginagawa. Tapos na ang eleksyon. Ang next election sa National 2028, patapos na siya doon. Graduating na siya doon. So tapos na itong midterm election, wala nang pinag-usapang politika, maliban sa barangay. So wala nang kailangan utang loob, wala nang kampihan, wala nang takipan. Kailangan serbisyong gagawin nila. Yan ang gusto ng Pangulo. Kaya tinapos na ng Pangulo ang utang na loob kung bakit sila napunta sa gobyerno. O nagbalimbing, nagsipsip, nagkunwari, natutulong pero hindi nakatulong, nagkunwaring makabayan, makatao, kakampi, yung pala nagpayaman. Wala na yan. Wala na yan. At posible pa na pwedeng kasuhan yung iba pag nakita kasi evaluation, mayroong investigation. Pag nasa investigasyon, may nakitang something na kalokohang ginawa, korupsyon, kakasuhan kayo. Hindi lang kayo tatanggalin. Pawawala na dyan sa gabinete yung identify sa mga Aquino, sa Arroyo, o sa Duterte. Pipilitin ni Pangulong Marcos na talagang yung loyalty ay maka-Marcos. Loyalty sa administrasyon, kakampi talaga niya. Marcos supporters, Marcos followers, at maka-Marcos at makatao ang kanyang ilalagay sa kanyang gobyerno dito sa natitirang 3 taon ng kanyang administrasyon. Abangan at ating susubaybayan. Abangan ninyo dito sa ating mga channel. Mike Abe Opinions, itong channel na ito
at yung kabilang channel natin na MA Pinoy TV. Okay? Ano ito? Mga Duterte candidate sa nakaraang eleksyon? Aba, oo nga, no? Hindi nila matanggap na sila'y talo. Kasi sino ba yun? Si Philip Salvador yata nananawagan. Tatanong, nasaan ang aking boto? Ba, akala mo naman kung nanalo siya eh. Akala mo naman nakakuha siya ng maraming boto. 9 million nga lang nakuha mo eh. Although marami na rin yun. Marami na rin yun. Ay, hindi talaga sapat yun. Yun, ibinigay naman sa iyo. Yun, meron ka 9 million plus. O, tapos na yun. Ay, hindi nga sapat. Kasi number ano ba sipe? Malayo eh. So, nagtatanong tsaka yung iba. Yung iba mga kandidato para na makala mo napakalakas nila. Hindi nyo matanggap na kakaunti ang followers nyo. Una-una, yung karamihan dyan sa mga kandidato ng Duterte, hindi naman tinulungan ng INC. Inuulit ko, yung Iglesia ni Cristo, ang INC, napakalaking tulong doon sa mga nanalo. Kasi talagang nakatulong yung kailang mga boto. Wala tayong magagawa, hindi kayo kinuha eh. Ilan lang yung kinuha. Meron pa nga kinuha dyan, si Bong Revilla, hindi pa rin nanalo, di ba? Wala tayong magagawa, pag-ayaw ng tao. Pero definitely, malaking tulong yung ginawa ng INC doon sa ibang kandidato ang kanilang inendorso dahil nanalo talaga. Tulad ni Bato, tulad ni Cayetano, tulad ni Bongo, di ba? Villar, ayan po, nanalo talaga sila. Pero itong iba, sina Bilas, sina Rodriguez, si Salvador, Bundok, Lambino, o sino-sino dyan, talagang hindi kayo kasama doon eh. O hindi kayo talaga nakakuha ng sapat na boto. Ay, tanggapin nyo. Pero yung maghahanap kayo, nasan ang boto nyo, ayan, nakita niya, binilang na. Yung nga lang nakuha nyo eh. Nag-i-expect pa kayo na yung number na lumabas kung ilan ang nabilang sa boto nyo. Akala nyo nadagdagan pa yun, akala nyo nawala yun. Hindi, yun lang talaga nakuha yung boto. Kasi yung computerized election, hindi na ho yun nadadaya. Napakalinis yung eleksyon. Pag punta mo sa presinto, bibigyan ka ng dokumento, pipil up na sa iyo yun, kikilalanin kung ikaw talaga yun, maboboto ka, ikaw maghuhulog sa machine, tapos may resibo pa. Makita mo sa resibo kung sinong ibonoto mo. Pagpasok sa machine, bibilangan na yan. So, napakalinis. Computerized election, billion ang ginastos. Ngayon, maghahanap kayo, nasaan ang boto nyo? Wala talaga kayong nakuha sapat na boto. Tanggapin na ninyo yon. Hindi kayo dinaya. At bakit naman kayo dadayain? Kung anong nakuha at anong lumabas na numero, doon sa nakarang eleksyon, yun lang ang bumoto sa inyo. Huwag kayong maghanap na merong nawalang boto para sa inyo. Kalokohan yan. Yan ay dahilan lang na hindi pagtanggap ng pagkatalo. Tumanggap kasi kayo. Ano mang laban, may nananalo, may natatalo. Natalo kayo, tanggapin nyo. Pero yung palabasing kayo nadaya o nawala yung boto nyo ng sumaling pamaraan, kalokohan. Paninira lang. Hindi yan katanggap-tanggap. Bilang professional kayo, kung professional kayo, ang pinakamaganda, move on. Tanggapin ang pulso at hatol ng bayan. Tanggapin kung nanalo, tanggapin din kung natalo. Pero yung magalit pa at maghanap pa, unprofessional na galaw yan. Opinion ko lang naman po yun. Please like and share, follow and subscribe.